Ito ang actual footage ng paghatid kay U.S. Marine Joseph Scott Pemberton sa Ninoy Aquino International Airport pagkatapos siyang bigyan ng pardon ni Pangulong Duterte taong 2020. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si Jennifer Laude ay ipinanganak noong November 4, 1987 sa Tacloban City, Leyte bilang Jerry Serdoncillo Laude o Jeffrey Laude. Binansagan siyang ganda ng mga kaibigan hindi lang dahil sa panlabas niyang anyo, kundi pati na rin sa pagiging mabuting kaibigan, anak at kapatid. Siya ay isa sa 3 anak ni Jolita Cabillan na tinanggap at minahal siya ng buong buo. Ayon sa kanila, bata pa lang si Jennifer ay makikita na ang pagkahiling niya sa pag-aayos sa sarili at pagsusuot ng mga damit pang babae. Siya ay nag-aral ng Hotel and Restaurant Services sa AIE College sa Olongapo, ngunit hindi niya kinakalimutan ang pangarap na maging isang flight attendant. Ayon sa kanyang pamilya, masipag at maalalahanin si Jennifer. Nais niya na makilala siya ng mga tao hindi lang basta sa kanyang pangalan. Gusto niyang patunayan na anuman ang kasariang pinili ng isang tao, importante ang pagiging makatao at ang pagpapahalaga sa kapwa. Taong 2012, ang 25 years old na si Jennifer ay nakatagpo ng partner sa katauhan ni Mark Susselbach na mula Germany. Nagkakilala ang dalawa sa isang online dating site. Huminto sa pag-aaral si Jennifer at nagpatuloy na lamang siya sa pagtatrabaho at pagsuporta sa kanyang pamilya sa tulong na rin ng ipinapadala ng nobyo. Binisita ni Mark ang kasintahan noong December 2012 kung saan nag-propose siya sa loob ng isang mall sa Olongapo City. Pinaplano ng dalawa ang pagpapakasal sa Europa ngunit naging mahirap para kay Jennifer ang pagkuha ng visa. Hindi nawala ng pag-asa si Mark kung kaya 2014 nang sinabi niya sa kasintahan na nais niyang magpakasal sa March taong 2015 kapag naisaayos na ang kanilang mga papel. Sinabi niya sa kasintahan kung hindi sila makapagpapakasal sa Europa, magpupunta na lamang sila sa Thailand at doon gagawin ang pag-iisang dibdib. Hapon ng October 11, 2014, nag-usap ang magkasintahan kung saan pinadalhan pa ni Jennifer ng video habang kalaro ang kanyang mga aso. Binanggit niya din kay Mark na plano niyang lumabas ng gabing yun kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa mga report, walang kaalam-alam si Mark na nagbebenta din ng aliwang kasintahan para pandagdag suporta sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagtanggi ng kanyang pamilya tungkol dito, isa sa mga malalapit na kaibigan ni Jennifer ang nagpatunay sa ekstrang trabahong ginagawa niya. Dagdag pa ng kaibigan niya, nagpupunta sila sa Olongapo City, Zambales kung saan matatagpuan din ang pinakamalaking base militar ng US Marine at Navy. Tinatawag itong Red Light District dahil sa talamak na prostitusyon at mga nagkalat na club dito. Sabado ng gabi, October 11, nagpunta sina Jennifer at ang kanyang kaibigang transgender din na si Mark Clarence Galviro o mas kilalang Barbie sa Ambience Nightlife Club. Masayang nagiinuman ng dalawa nang lapitan sila ng mga Amerikanong US Marine bandang alas 10 ng gabi. Hindi nagtagal, isa sa mga Amerikano nagka-interes kay Jennifer Laude. Ang 19 years old na si Private First Class Joseph Scott Pemberton kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Sergeant Daniel Pulido, Lance Corporal Bennett Dahl at Corporal Christopher Miller ang mga binatang lumapit sa magkaibigang Barbie at Jennifer. Sila ay parte ng amphibious landing exercises noong September 2014 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dahil sa Visiting Forces Agreement o VFA. Nang gabing magpunta ang mga binata sa club, sila ay kasalukuyang nasa kanilang rest and recreation day dahil sa pagtatapos ng kanilang drill noong October 10. Ang binatang nagpakita ng interes kay ganda ay si Joseph Scott Pemberton na nagmula sa New Bedford, Massachusetts. Pagkatapos kumuha ng major sa metal fabrication sa Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School, agad nagpa-enlist sa US Marines ang binata. Bago ang insidente, siya ay nag-serve din bilang anti-tank missile man ng 2nd Battalion at 9th Marines of Camp Lejeune sa North Carolina. Nagkagaanan ng loob ang dalawa, nagkwentuhan at nagtawanan hanggang sa nagdesisyon silang magpunta sa isang motel.
Bandang alas 11 ng gabi, lumabas sina Pemberton at Jennifer ng club at nagtungo sila sa Cell Zone Lodge na di kalayuan sa club. Ayon kay Barbie, sinamahan niya ang kaibigan at ang binata sa kwarto nila. Masaya naman daw ang mga ito nang iwan niya para makapagsulo. Halos kalahating oras lamang ang lumipas. Lumabas mag-isa si Pemberton ng motel. Ayon sa mga testigo, nakita nilang nagmamadali ang binata na hindi pa nga isinara ang pinto ng kanilang kwarto. Isa sa mga staff ng motel ang pumasok sa bukas na pinto at tumambad na nga ang walang saplot na si Jennifer Laude sa loob ng banyo. Nakuha ang CCTV footage sa Cell Zone Lodge kung saan makikita ang grupo ni na Jennifer at Pemberton na magkakasamang umakyat papunta sa kanilang kwarto. Kinumpirma ng mga staff na nakita nila ang 4 na dayuhan kasama sina Barbie at Jennifer na akyat panaog ng hagdan. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang hanapin ng grupo si Pemberton dahil sa kailangan nilang bumalik sa kanilang barko bago ang curfew. Ilang araw lang ang lumipas, pinangalanan ng PNP si First Class Joseph Scott Pemberton bilang pangunahing suspect sa pagpaslang kay Jennifer. Habang naghihintay ng warrant of arrest ang PNP, kasalukuyan namang iniimbestigahan ng US Embassy ang kaso kung saan nanatili sa kanilang kustodiya ang suspect dahil na rin sa Visiting Forces Agreement. Ayon sa mga report, nauna ng konestyon ng US Naval Criminal Investigation Service ang suspect bago pa ito itinurn over sa PNP. Nag-hire din ng Marine Corps ng abogado sa katauhan ni Rowena Flores. Kabilaan ang pagprotesta ng iba't ibang grupo dahil sa paniniwalang binibigyan ng special treatment ang suspect. Kasama ang ina ni Jennifer na si Julita Laude, isinisigaw ng grupo ang pag-turnover ng US Marines sa suspect sa kustodiya ng Philippine Police. Agad naman nagtungo sina Marilu Laude at Mark Suselback nang mapag-alaman na inilipat na sa AFP headquarters sa Manila si Pemberton. Inakit ng dalawa ang bakod nang hindi sila payagang pumasok para makita ang akusado. Ito ay naging dahilan para sampahan ng reklamo ang dayuhan kung saan maaari siyang i-deport at bawalan na magbalik sa bansa. Ayon kay Chief of Staff General Katapang, ang akusado ay kinulong sa isang air-conditioned van na gwardyado ng US Marines at Philippine Military Guards na base sa standard ng Amerika. Ayon sa mga investigador, naabutan nila ang halos walang taplot na katawan ni Jennifer sa banyo. Ang kanyang ulo ay nakasuot sa inidoro at natatakpan ng kumot ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan mula bewang. Nakitaan din ng mga marka ang kanyang leeg na hinihinalang dulot naman ng mahigpit na pagkakasal. Kinumpirma ng autopsy report na lumabas noong October 15 na ang sanhi ng pagkasawi ng biktima ay asphyxia by drowning o pagkalagot ng hininga na maaring dulot ng pagsal. Natagpuan ng ilang sa sahig kung saan nag-match sa DNA ni Pemberton ang semen sample dito. Nakuha din ang fingerprints ng suspect sa isa sa mga balot at mismong kondom. Sa kabila ng pagtanggi ni Pemberton ng pakikipagtalik kay Jennifer, nakuha ang kanyang DNA sa pribadong parte ng katawan ng biktima. Nagsampa ng kasong murder ang kapatid ni Jennifer na si Marilu Laude laban sa akusado. Sila ay nirepresent ni Harry Roque na isang human rights lawyer kasama pa ang iba pang abogado. Hindi pinayagan ng media sa loob ng korte kung kaya't nakadepende ang mga sumusubaybay sa kaso sa mismong pamilya Laude. Sa unang arraignment na naganap noong February 23, 2015, tumanggi ang akusado na tumanggap ng plea deal. Nagsimula ang murder trial noong March 16 ng parehong taon kung saan inamin ni Pemberton ang nagawang krimen. Ayon sa kanya, itinulak niya ang biktima na nahulog sa kama nang malaman niyang ito ay isang transgender. Di umano siya ni Jennifer na siyang dahilan ng simula ng pakikipambuno niya dito. Para protektahan ang sarili, sinakal daw niya ang biktima hanggang ito ay tumigil sa paggalaw. Sinubukan niyang i-revive si Jennifer kung kaya't dinala niya ito sa banyo para sana buhusan ng tubig. Ngunit nang wala daw siyang makuha, iniwan niya na lamang ito. Diin ng suspect, walang malay si Jennifer pero nakasisiguro daw siya na ito ay buhay pa nang iwan niya. Hindi pinaniwalaan ng kampo ni Laude ang kiniklaim ni Pemberton na wala siyang alam sa tunay na kasarian ng biktima. Ayon sa fiancé ni Jennifer na si Mark, walang dahilan ng biktima para itago na siya ay pinanganak na lalaki. Dagdag pa niya, agad sinabi sa kanya ni Jennifer na siya ay isang transgender nang sila ay magkakilala
kung kaya't question nila kung bakit pipiliin ng biktima na isekreto ito kay Pemberton. Ilang buwan nang lumipas, December 1 taong 2015, ibinaba ang kasong murder sa homicide dahil ayon sa korte, nagawa ng akusado ang krimen out of passion and obfuscation. Hindi naging sapat ang mga ebidensya para idiin si Pemberton sa kasong murder kung saan maaari sana siyang makulong ng 40 years kung ito ay napatunayang nagkasala. Nasintensyahan si Joseph Scott Pemberton ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong sa kasong homicide kung saan hindi rin siya pinayagang magpiyansa. Inutusan din ng korte si Pemberton na bayaran ng 50,000 pesos ang pamilya ni Jennifer para sa civil indemnities, 4.3 million pesos para sa loss of earning capacity, 155,000 pesos para sa funeral at burial expenses, at 80,000 pesos para sa moral at exemplary damages. Nanatili si Pemberton sa Camp Aguinaldo para bunuin ang kanyang sintensya. Ilang protesta ang naganap dahil nais ng pamilya Laude na ilipat sa New Bilibid Prison ng Dayuhan. Ngunit dahil sa Visiting Forces Agreement, hindi ito pinayagan ng korte. September 2, 2020, tinanggap ng korte ang partial motion of reconsideration o paglaya ni Pemberton. Ayon sa korte, nabuno na ng akusado ang 10 taong sentensya niya base sa GCTA o Good Conduct Time Allowance, kung saan nagpakita daw ng pagsunod at pagiging mabuting inmate ang akusado. Hindi ito kinatuwa ng pamilya Laude, ngunit mas ikinagulat nila nang ibaba ang pardon kay Pemberton noong September 7, 2020. Pinalaya si Pemberton pagkatapos lamang ng halos 6 na taong pagkakakulong. Siya ay dineport noong September 13 kung saan ineskortan siya ng mga military at US Embassy personnel. Bago ang deportation, humingi ng tawad ang akusado sa pamilya Laude at nagpasalamat naman siya sa pardon na binigay ng Administrasyong Duterte. Ayon sa abogado ng mga Laude, dismayado man sila sa pardon na binigay kay Pemberton, umaasa sila na ang kasong ito ay nagbigay ng aral sa akusado na pahalagahan ng buhay ng kahit sino, kahit ano pa ang kasarian na napili nila. Walang malinaw na balita ukol sa pagharap ni Pemberton sa court-martial nang siya ay bumalik sa Amerika. Wala ring impormasyon ukol sa kanyang posisyon sa US Marine. Napabalitang bumalik sa koleyo ang akusado, ngunit walang kumpirmasyon tungkol dito. Samantala, sa kagustuhan bisitahin ng puntod ng namayapang kasintahan, patuloy na naghihintay ng sagot si Mark Soselbach sa Bureau of Immigration para siya ay payagang bumalik sa bansa. Mananatili ang alaala ni Jennifer Ganda Laude bilang isang mapagmahal na anak at kapatid sa kanyang pamilya.